Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na. Na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoo nga raw kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos sila muli raw kinarma. Korte Suprema kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacanang of the North. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tila totoo nga raw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, na tila pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idiniklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng pamilyang Marcos sa barangay Subapaon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos family's Poway property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in Barangay Subapao, Ilocos Norte, owned by the Marcoses, constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen. The ECN Bank rule as unconstitutional. The 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority, PTA. The Poway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Poway Lake area. But the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Poway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree number 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against the president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution. The AC said the AC does order that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsidera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema? At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator na si Crisette Laureta Chu, at least gumagana pa ang judiciary dahil wala ng silbi ang legislative. Praying for the justice who ruled in this case. But since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Sandro
at Martin. Yun, ha? Ito matindi. Okay, sandali lang idol. So ayan, narinig nyo, dire-diretso po Okay na mag-uska dyan. Sabihin nyo kung fake news yan. Ako nagre-reaction lang naman dito. Ayan, mga magagaling po mga analyst yun, mga yan. Yung mga pinapanood natin. Yan po kasi daw ay hindi napalabas sa live stream media. Ito po kasi sila, itong mga babayan, itong pinapanood natin, ito po mga galing po kasing mga kumuha ng mga balita yan. Kaya kami mga reactor, nire-reactionan din namin kasi hindi nyo naman din lahat napapanood yung mga ganitong mga video. Okay? At yan, kayo na mag-uska dyan kung nasa 50,000 hectares ba yan? Baliwala lang yun. Nakakapunta ako ng Ilocos na kanya kay BBM pala yun. Napakalaki naman, ipamigay nyo na po yan. Kung totoo itong balita na to at itong Supreme Court, itong korte ay hindi talaga mababayaran or walang kinakampihan, sana totoo nga itong balita na to. Oo. At kung totoo man ito, marami pong matutuwa dito, mga kababayan, no? Marami matutuwa dito. Ang magagalit dito, yung mga troll sa balita na to. Naku, yari tayo sa balitang eray. Ba't kasi hindi nyo nilalabas to, mga live stream media? Nasaan na ba kayo? Nasaan ba kayo? Bukas, sigurado bukas mga babayan, yung rally po ng mga supporters ng Pangulong Marcos ay nandun bukas yan, yung mga live stream media. At sasabihin yan, kahit kukunti sila, nakapakarami. Ay, napakadami namin, napakadami. Napakadami na. Ito daw si BBM ay merong plano na pagre-rehabilitation sa EDSA. Palakpakan natin si BBM. Pag makakita naman akong ganyan na mga balita, mga babayan, na gagawin ni BBM at ito ay sinabi na sa live stream media, sana totoo naman. Kasi marami nagsasabi po ngayon mga babayan, yung mga live stream media, fake news na. Pero ngayon pa lang po, pinapalakpakan ko na. Sana hindi po kayo fake news kasi yan daw EDSA po ay gagawin na. Itong 2025 ay may construction na para gagawing parang Dubai. Wow! I-rehab po, gagawan daw po ng mga flyover para daw po maiwasan na yung traffic. Para sama-sama na po dito sa ating vlog. Yung good news naman para kay BBM kasi hindi naman ako masyadong galit naman kay BBM meron ako napanood na good news. Good news ko rin po sa inyo. Sana naman BBM, Pangulong Marcos, tuloy nyo na. Huwag nyo na paabutin ng 2026 yung pag-construction dyan sa EDSA. Kasi isa rin po ako dumadaan dyan sa EDSA. Halos masimplang po ako dyan. Marami po kasing butas, maraming mga nag-i-skid. Marami po akong na-rescue dyan ng mga nakamotor, na mga nagsisemplangan, out of video kasi wala naman akong GoPro noon. Basta po ako nakadaan po dyan sa EDSA o C5 man na merong maaksidente, bigla na lang po akong humihinto at kino-cover ko yung aksidente. Ko-cover ko po kasi kaagad dyan. Kahit sino naman, dapat pag mga motorista ka, pag may maaksidente po ay cover mo kaagad kasi pag may nadaanan pa yan, mabilis na truck, mabilis na kotse mga babayan, yun po yung possible na pwede niya pang ikapamahamak. Halip na major, hindi naman siya malala, kung hindi mo siya agad na matulungan, maari po pang lumala. Marami po tayong nasa saklolohan dyan. Si C5, napakapangit din po ng daan. Hindi ko alam kung parang antabang po ng semento. Taon-taon ginagawa ho yung semento ngayon na naman, pagka sa may bandang gitna, delikado po yung mga motorista. Pag nandyan kayo, may biglang bukol na yan, kung mabilis ka, pwede ka pong sumimplang dyan. Sa EDSA, may mga butas, may mga sobrang masikip. So, yan daw, gagawin daw talagang pang international na ganda, yung EDSA na yan. Yung 21 kilometers na EDSA, gagawin daw po na project ni BBM. Palakpakan natin. Kahit pa paano, pumapalakpak po tayo kay BBM. Pero itong nakita nyo po dito sa balita natin, kayo na magusgaw, totoo yan. Okay, kasi yan pong mga nagbabalita po na yan ay talagang minsan may fake, minsan may totoo. Okay, ito kasi si Pinas News Insider, ano po yan, batikan na po yan at ay bihira lang yung mag-fake news. Siya ang i-rehab. Naku po, sabi niya, hindi ako yan si Sir Joshua, si Sir Joshua, si BBM daw ang i-rehab.
Oy, mamayang gabi, panoorin niyo po kay Maharlika ha. Naku, napakalaking pasabog. Panibagong party-party na naman daw nabalitaan ni Maharlika mga kababayan ha. At meron siya nakausap. Nasa paligid lang talaga ni BBM yung mga kausap po ni Maharlika. Kaya naibabalita natin. Naku, galit na naman. Oh. So tuloy natin to. Ito yung Ito yung video na kasunod. Ito naman si Coach Oli. Ito naman ang napakalaking pasabog ni Coach Oli. Pakinggan niyo to mga babae. Tapos subscribe niyo na dyan. Panoorin natin to. Ang ganda nito. Okay? Ito. Away na. Yan. Papanan na si Martino. Yan ang mga ulong balita. Mga kababayan, itong si Coach Oli, hindi po yan nagpe-fake news. Dito maniwala tayo dyan. Ako po, napakagaling. Banateros po yan eh. Meron, Banateros. Alright. Kita nyo naman sa aking profile, nandyan yan oh. Medyo hindi kami nagkakalayo ng kagwapuhan ni Coach Oli. Ako pinakamaliit dyan eh. Parang isang dakot lang ako ni Boss Dada eh. Si Boss Dada, pagka nakita siya personal yan, napakabait. Tapos, hindi naman siya maitim, moreno. Saka gwapo. Si Banat Bay, si Idol Banat Bay, gwapo sa personal, si Banat Bay. Saka ito pong isa nito, kalimutan ko na. Basta, si Boss Dada nakakatakot, napakalaki. Kapre na napakalaki ng katawan. Ay, kaya walang inuuro ngayon. Gusto nyo, magsutukan kayo, 3 kayo, siya lang mag-isa, hindi kayo ubra. Pero pag andun yan, kasi nandun ako sa may SMNI, pagkatapos ng shoot nila yan, banding-banding sila, usap, kwentuhan, tawanan, tapos sabay sibat-sibat na kaagad. Ganun yun sa SMNI. At nakapunta ako doon, 'di ba? Nakapagpa-picture ako sa kanila. Kami ni Tol J. Guevara ang magtropa talaga. So napakilala lang niya ako diyan sa mga banateros. Kaya banat-banat na rin tayo pag may time. Panoorin natin 'to mga babayan. Okay. Pinakawalan na sila dahil bilyon na ang perang ninakaw so mabubuhay balik tubig na. Mabubuhay balik tubig na. Victor, yan kanyang comment. Manoodin mo nito si Coach Oli. Ito, may pasabog po siya rito, yung mga bumabanat kay Tatang Digong, Vice President. Ba't tayo dito pumirma? Ako na kaya pumirma dyan ayaw magsipirma. Pag-usapan muna natin yung mga bumabanat sa mga Duterte. Ngayon, takot. Ayaw na. Hindi na pabor sa impeachment. Pag-usapan muna natin yan. Bago natin pag-usapan, mamaya yung awayan. May po kasi ako na din from a liable person. Ayan. Sinabi niya. Mga babayan, narinig nyo reliable person. Ibig sabihin, dikit. Okay? Dikit. Ayan dikit Sabi ko sa inyo marami kaming kadikit Kala nyo kadikit hindi to fake news Hindi magpe-fake news si Coach Oli, mga banateros. Loud and clear ba? Parang na naman yung signal ko. Ginugurgur ni ni Tambay Okay. Sige. Game. Gaaway Marcos at si Martin Rivera. Ay! Si Tambaluslos. Ay, Speaker Martin. Okay? Sige, diretso po tayo. We have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Ayan, ito sabi nito, naniniguro siya. Okay? Kasi yung ngayon, yung 19th Congress. Okay? Sabi niya, hindi tayo sure sa impeachment ngayon. Posible sa 20th Congress. Sabihin, after the election, magpapalit ang Congress, magiging 20th Congress. Okay? Kaya lang, ang sabi ng iba, na mga nagtutulak ng impeachment, itong mga makakaliwa, itong mga NPA, itong mga dilaw, at kung sino-sino pa na mga adik, yan lang naman ang galit sa mga Duterte, mga adik at mga rebelde. Siyempre, yung mga dilaw. Ngayon na natin gawin. At silang atat dito, hindi pula. Silang atat dito. Ngayon, 19 Congress, aabot pa yan. Kasi baka mamaya,
Iba na ang liderato sa 20th Congress. So sa mata ng dilaw, sa mata ng itong mga NPA, malakas talaga ang kampo ng Duterte. Posibleng magkaroon ng numero ang mga Duterte kasi after the election. Kaya it's very, very important for us to campaign. I-campaign nyo na wag iboto etong mga naninira sa mga Duterte. Eto mga pabor at binibigyan ng ang mga NPA, ang mga komunista ay binibigyan ng leeway. Binibigyan ng pagkakataon makabalik. Kasi alam nila babanatan sila ng Duterte at alam nila malakas ang mga Duterte, posibleng makakuha tayo ng numero. Yan po ang challenge sa atin, especially sa Congress at sa Senate. Sa mga congressman at senador na iboboto ninyo, you make sure may paninindigan. Yan. Hindi yung ang inaasikaso ay paninira sa Duterte katulad ng mamang ito. Ayari. Okay? Yan. Ramdam nila yon. Ito naman si Abante, ang para sa kanya, since tatakbo siya, okay? Magiging ano rin siya, re-electionist. So tatakbo ito si Abante. At itong katulad ni Abante, ang karamihan na sentimiento ng mga congressman, mga re-electionist tatakbo, wag na nating gawin ngayon. After the election, alam nyo kung bakit? Nakita nila yung power ng iglesia, especially sa local. Kasi pagdating sa local, malakas po ang iglesia ni Cristo. Lalo na, halimbawa, kunwari siya, Maynila. Ang lakas. Ito, breaking news ikakat ko lang muna mga babayan. Ito, si Dilima lumapit sa Iglesia ni Cristo na pahiya. Taragis ka, Dilima ka? Lalapit ka pa sa iglesia? Sabi niya, hindi ako kasali sa sa listahan, sabi ni Dilima. Mga babayan, lalapit pa to si Dilima sa Iglesia ni Cristo. Naku po, ba't hindi ka malang nahiya sa balat mo? Ang sama ng loob ni Dilima. Hindi daw siya kasama. May binanggit siya doon na pangalan nakalimutan ko Si nasama doon Ako, hindi ako nakasama sa 12. Hindi ako umabot. Asa ka pa naman, Dilima? Ma'am Dilima, ate. Pag nakabalik ho yung mga Duterte, babalik ho ulit kayo sa kulungan. Yun po yung Yun doon ka kay Duterte magpaalam. Ma'am, Dilima, luwas ka ng Davao. Punta ka sa Davao. Punta ka doon sa gate ni Tatang Digong. Mga 1 linggo ka doon. Magtiyaga ka. Mag-rally ka mag-isa doon. Pag pinapasok ka noon, sureball na. Hindi ka napapakulong susunod. Tuloy. Ng iglesia ni Cristo, kung ikaw ay tatakbo, dehado ka. Kaya ngayon ang mga kongresista dumidistansya. Kaya samantalahin natin, this is a very special stage of our life na napakaganda for us. Yeah. Election time. Dito lang tayo tinitingnan ng mga politiko. After the election, basura na ang tingin nila sa atin. Kaya indeed, this is a special stage, special chapter of our life. Election time. Sandali, sir. Ito mga babae, itong si Abante, di ba pinagmamalaki niya si pastor at ay meron siyang simbahan na hawak. Seventh-day Adventist ba yun? Sinasabi niya. Sabi niya, Tatang Digong, ako, sabi niya, ang aking mga kasama sa simbahan ko, sa binoto ka namin, Mr. President Duterte. Lumabas? May lumabas. Hindi pala kasama si Tatang Digong sa listahan na binoto nila. Sinungaling ka pala, Abante Ngayon, Sir Abante, hindi ka naman kasali sa susuportahan ng mga Iglesia ni Cristo. Tama? Punta ka sa simbahan mo, sa mga kapilya nyo, sabihin mo, iboto ka para manalo ka pa po sa eleksyon. Kaso, nagsinungaling ka sa mga kasamahan mo sa simbahan, sa church nyo, nagsinungaling ka na si Tatang Digong ay sinuportahan ng simbahan nyo kahit hindi totoo. Ngayon, may lumabas na balita na lumabas yung listahan, hindi po kasama si Tatang Digong, kaya yari ka, laglag ka talaga ngayon.
Di ba, naalala nyo ng mga bago po na nag-uusap sila dyan sa Quadcom, Mr. Duterte, bilib na bilib ako sa'yo. Sabi niya, ang aking simbahan, ang aking mga miyembro, ang aking mga kapatid, sinuportahan ka namin. O, di ba? Biglang ganun-ganon siya. Tapos may biglang hindi pala kasali sa listahan. Ngayon, Mr. Abante, umatras ka na. Umatras ka na lang. Huwag ka nang umasa po na mananalo ka pa. Ang nagpapanalo lang po sa'yo, Mr. Abante, yung mga tanso na mga vlogger nyo. Naggagawa po sila ng mga sorbay para lang po manalo kayo. Parang pinapalakas po yung loob nyo. Woohoo! Pinapalakas pa yung loob nyo. Alam mo naman, natalo ka. Pero naniniwala ka sa mga vlogger nyo na panalo ka sa survey. Ito sasama ko na rin para doble-doble na yung ating vlog. Isang vlog na lang, isang vlog na lang din to. Itong si Trillanes, may napanood ako na video, ay laglag ho sa Caloocan. Okay? Sold out na ang ticket, Trillanes, talo na yan sa Caloocan. Ang sabi nung merong isang tatay na sino ba si Trillanes? Hindi naman taga rito yan. Gago ba yan? Ginanon siya, oh. Ba't pupunta rito? Hindi naman taga rito yan. Anong magagawa dito niyan? Hindi naman namin kilala yan. Ginanon sa video. Tapos pumunta sa may palengke. Pumunta ng palengke. Sino bumoto mo? Merong bumoto sa kanya, isa. Pero karaniwan talaga, mas gusto namin itong ano ba tawag dito? Ano ba yun? Kilala niyo yung mayor ngayon sa Caloocan? Si Makahingi ba yun? At yan ang binablog din ni Chris Ulo na sabi suportahan daw itong si Trillanes kasi gagawin daw world class. Itong Caloocan, gagawin parang Dubai. Ay, di wow. Ito mong katarantaduhan to ni Chris Ulo. Papagawa mong gawing Dubai kay Trillanes itong Caloocan. Anak ng wekting. Ito, sa bagay, ito si BBM, si Pangulong Marcos, ay gagawin din daw hong world class itong EDSA ngayong 2025. Tapos ito pong balita, sama-sama na yung ating vlog para isang Martes na lang tayo. Ulitin ko po ulit mga babayan, si Chris Ulo, isang tanso vlogger, ngayon pong daw hindi aabot ng katapusan ng January ay may huhulihin daw po si Tatang Digong, hulihin si Senator Bato at yung iba pa dahil si Tatang Digong daw ay merong warrant of arrest kasama si Senator Bato. Baka hindi niyo pa po alam yan. Nandiyan sa may vlog ko, na-vlog ko yan at si Chris Ulo ang nagsabi na si Tatang Digong ay hindi aabot ng katapusan ng January dadamputin sa Davao o nasaan man. At tinuro niya pa ni Chris Ulo, mga babayan, pag nandun sa Congress itong si Senator Bato, pwedeng damputin, nandun doon sa may parking. Chris Ulo, anong petsa na ngayon? 18 na bukas. Okay? Hihintayin ko talaga yung sinabi mong vlog mo na yan. Hanggang katapusan, hanggang 29, iba-vlog ko. Katapusan na, nasa na yung warrant of arrest na sinasabi mo, dapat madampot si Senator Bato at si Tatang Digong. Anytime, sabi mo pa ha? Yan nyo, sino nga yung fake news? Sabagay, hindi pa naman fake news yan kasi wala pa naman katapusan. Okay? At ay abang-abang mo tayo hanggang sa 2026 na pag hindi na umpisahan yung EDSA na yan about sa rehabilitation na gagawin daw parang Dubai itong EDSA ay wag muna tayong banatan si Pangulong Marcos. Yung napanood niyo po sa umpisa na yan ay pinanood ko lang po sa inyo yung video na yan. Kung maniniwala ka dyan o hindi, sabay ako nag-reaction na pinakita ko sa inyo. Kung sabihin yung fake news yan, wala akong pakialam. Pinanood ko po sa inyo. Yan po kasi daw yung mga hindi napapalabas sa live stream media, mga kababayan. Yan yung mga hindi napapanood sa live stream media. Kaya dito sa YouTube, mas marami na nanonood sa mga vloggers. Yan yung mga live stream, wala nanonood. Kasi kinakat-cut nila yung mga video bakit nandun kayo sa hindi kayo nagpunta ron sa rally namin sa INC? Nagkuha-kuha lang kayo ng mga video para lang kayo magbalita. Tapos bukas pagka-rally ng mga maka-BBM, pupunta kayo. May kinikilingan ho talaga kayo. Ngayon, mga ka-live stream media, kayo nag-cover doon sa mga pare. Ilan bang pare yun? 4 ba yun? 5, mga kababayan.
Hindi ko na kasi nasama dito eh. Mababago na naman. Baka mawala na naman yung signal ko eh. Sabi ng naka-live stream yun sabi sa mga pare, mas marami kami mga Katoliko, mas marami kami, parang konti lang mga iglesia. Sandamakmak daw ho sila. Kaya pagka nag-rally daw po sila dyan, no? Nilanggam hindi makakadaan dyan. Hindi naman dinagdag yun. Ako lang nagdagdag. Siyempre, sobrang dami ho nga ng Katoliko. Ba't maraming Katoliko rito? Ayun, sumama po sa inyo, mga father. Naku, yari kayo, tatanggalin kayo sa pagkatoliko. Katoliko nyo. Bakit kayong mga tumatakbo? Ito tanong ko naman sa inyo, bakit kayong mga tumatakbo sa pagkapolitiko? Bakit hindi kayo pumunta sa mga pare? Sinabi nga ho nila na mas marami ho sila na mga Katoliko, ba't hindi kayo pumunta doon? Bakit kayo sa iglesia pupunta, Ano ibig sabihin yun? Wala kayong pagkakaisa. Bakit Dilima? Ma'am Dilima, Ate Dilima, tiyahin, ante. Ante Dilima, bakit po sumisiksik ka pa rin sa iglesia ni Cristo? Ano ba yung nagawa? Ba't nagpunta ka pa doon? Nabidyohan ka pa. Di ang sama tuloy ng loob mo, hindi ka nakasali sa listahan. Punta ka sa mga pare. Di ba sinusuportahan kayo ng pare? At sinabi ng mga pare na mas marami sila di hamak sa iglesia ni Cristo. Di doon ka pumunta, marami pala sila. Ba't pumipilit ka pa sa iglesia? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Anak ng tipaklong. Ako papanawagan kita, tiyahin, Ante Dilima. Sa lahat ng mga pare dyan, kayo po, sobrang dami nyo. Parang ang pagkasabi ng isang pare na yon, parang isang tuldok lang ang iglesia ni Cristo sa dami ng mga Katoliko. Pwede bang sa sobrang dami nyo, panaluhin nyo si Dilima? Nakakaawa eh. Nakakaawa si Dilima, pupunta pa ng iglesia. Sa inyo na lang, mga father. Father, kakantsawan ko kayo pag kukunti kayo bukas Kakantsawan ko kayo. Ay, Chris Ulo, pumunta ka sa rally niyo bukas Anak ng wetig to mga Ay, Mami Anyong, shout out. Jong Lorante, fake news yan, Idol Boy, gagawin ni BBM. Parang Saudi yung EDSA. Naku po, lalo na maghihirap ang bansa. Yun ang sinabi ng live stream yun Ano bang channel yun? Channel 7 ba yun? Gagawin daw parang yung EDSA gagawing world class. Ay, world class? Trillanes nga, gagawin Dubai yung Caloocan Hindi ko alam kung ano mga nabatak na mga to no? Sinabi na nga ni Trillanes, mga babayan, gagawin niyang world class ang Dubai itong Caloocan. Hindi pa rin siya binoboto Sabi, siyempre na yung mga tao, mga babayan, nagkaroon na nagkaisip na nagkaroon na ng kagawa ng mga ganitong mga pagbablog, ganitong mga social media. Hindi na kami magpapabudol. Hindi na kami nakikinig sa mga magagandang mga mga sinasabi nyo sa mga bunganga nyo. Hindi na uso yan. Ngayon nga, kahit hindi ka mga kandidato sa mga lugar-lugar dito ka lang sa social media, pwede ka na manalo Di ba? Ano na lang yung pagpunta-punta mo na doon, konti lang yun. Dadaan ka na lang at nakapanood ka naman sa social media, napupromote ka ng mga DDS, okay na yun. Panalo ng PDP laban. Di ba, Ma'am Rowena, no? Napaka-high naman ng mga plano ng mga Ma'am Rowena, kinakansama ka tuloy Pangulong Marcos, gagawin mo daw, parang naka-high nga naman. Gagawin mo ba naman yung EDSAng world class mga nakahang yun. Mga nasa lipad na tayo, siguro mga 3 palapag o 4 na palapag na flyover para talagang mapunan talaga yung traffic sa EDSA, mga babayan. Tapos, pagka ito si Trillanes nanalo, mga babayan, hindi na tayo pupunta ng Dubai, punta na tayong Caloocan. Saan ka pa? Tuloy natin to. Ang habang bunganga ako naman tuloy natin to. Ang ganda nito sinasabi ni Coach Oli. Game. Sobrang yabang sa Duterte. Gustong ipagpaliban. Kasi tatamaan siya. Para sa akin, huli na, ikampanya nyo, wag nyong iboboto itong mama na ito. Kasi binakbakan nito si PRRD. Okay? At hindi lang siya, ganyan din ang sentimiento ng marami.
na kongresista. Kaya walang pumirma. Kasi pwede namang pabilisin eh. Hindi, pwede nang i-shortcut to, yung impeachment. Ang kailangan nila, 1/3 of the votes lang ng Kamara, ng Congress. Ang congressman ay 307 po. So ang 1/3 nun is 103 lang. Kokonti pipirma, maisasampa ng impeachment, pupunta na sa Senado, pag-iimbestigahan na, matulin po yun. Oh, ba't hanggang ngayon Pwede wala, nila friend? pabilisin. Ang problema, walang gustong pumirma. 20th Congress, we can be more sure of the impeachment No. rather than today. Wala pang lumalapit kay Kayo, di kayong apat. Ay, Lalo ka na apat. Peguano, lagi kang galit. Mm. Pinakulong mo pa. Pangalan nun, si General Wilkins. Oh. Pinagsisigawan mo, pinag-iinsulto mo, General. Ba't kayong apat? Di kayo pumirma. Tandaan nyo ito mga ito. Barbers, Oh, yan, tandaan. Suarez, Tandaan. Atras Abante. Ayan, sandali. Isog natin na, ayan ha. Ay, sa bagay, kilala nyo naman na yan eh. Ayan. Tandaan nyo din yung mga pagmumukha ng mga yan ha. Ito si Mr. Contempt. Ito si Atras. Ito si Boy Noo. Ito si walang kaso sa walang kinalaman sa nahuling mga drugs sa Surigao. Anak ng wetig talaga. Bakit ayaw niyong pumirma mga sir? Kayo nagsusulong ng impeachment kay Vice President, ba't ayaw niyo pumirma? Kasi kung papaabutin niyo pa yan sa susunod na pag natapos ang eleksyon, ay ba't palagay niyo mananalo ba kayo? Yung tumatakbo kayo ng mga kung anong pwesto yung pinagtatakbuhan nyo, palagay niyo mananalo pa ba kayo mga sir? Anak ng weting naman. Ngayon pa lang gawin nyo na yan, pumirma na kasi kayo. Ay kung ayaw nyo pipirma, patawag nyo, ako pipirma. Yari kayo kay Coach Oli. Ba't kasi ayaw nyo pumirma mga sir? Bakit yung si Abante, ba't biglang umatras? Pipirmahan mo lang si Abante ganun, tapos pasa mo na kaagad sa teacher mo. Mga sir, ba't kayo sulong kayo ng sulong ng kung sino impeach? Papipirma nyo sa iba, tapos kayong apat, ayaw nyo pirmahan. Aba, hindi nata totoo yun. Hindi yan hindi. Patuloy mo natin. Titirahin mo yan, sir. Yan. Yari ka. Yan ang talagang KP. Ha? Nag-iiba kayo ng tono. Manila 6th District Representative Benny Abante. Isa pa yan, si Dan Fernandez. Iba tono nyo ngayon. Sampahan nyo na yung impeachment. Kontrahin nyo Iglesia ni Cristo. Upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be happy of the impeachment. Palusot. Inamin niya na mismo. Hindi siya mag-impeach. Itong mga to, mga ma'am and sir, no? Sa kahit anong gawin at baligtarin nila, no? Si Kong Marcoleta number 1 talaga yan, mga babayan. Nakakilabot talaga yan na na mangyayari. Kong Marcoleta, matalino, attorney, hindi korap, Iglesia ni Cristo, gusto niya na mapaganda ang bansa, mababang kuryente, no? Murang sardinas, saan ka pa? Dito na po tayo mga babayan, Kong Marcoleta. Katoliko ka man, kaparehas ka man ng religion ni Abante Atras, na sinabing sinuportahan nyo daw si Tatang Digong dati pero hindi naman, nagsinungaling si Abante na naglabas pala ng listahan, hindi naman pala niya sinuportahan, tuloy nagalit sa kanya yung mga membro niya. Di ba? Huwag niyong kakalimutan. Straight na kasi natin yung PDP laban. Di ba mga babayan, no? Utot mo atras. Di ba naman to? Sige. Ganda nito eh. Tono na ng Quadcom. Ganyan. Malamang ang mga congressman na bumabanat kay BP Sara ganyan na tono. Anong sisisihin? Hindi na, kulang na sa oras. Of course. Alam ka namang sabihin nyo, kasi mag-i-eleksyon, walang boboto sa amin. Kasi mahirap kalaban ng Duterte. Tama. Matalo kami. Sandali, sir. Nakakuha. Sabi ko sa inyo, napakatalino ni Coach Oli, Banateros eh.
Kasi mga kababayan nga, pag tinira nila at pinus talaga nila ang impeachment kay Vice President, mawawalan ho sila ng boto. Magkaano magugulo doon sila, 'di ba? Ang talino rin nila. Kaso mas matalino po ang Banateros. Nalaman ho ang kanilang utak. Kaso may tumatawag, wait lang. Kaso nga po, no? Akala nila makakakuha pa sila ng boto na kahit hindi nila muna impeach si Vice President. Akala ka siguro nila mananalo sila itong darating na eleksyon at magiging mas malakas sila pagdating ng eleksyon pag sila yung nanalo na. Oh, di wow. Oy, Mima Alicia, mag-survey ka ulit. Survey ka ulit, gawa ka ulit ng survey sa Pluto. Ha? Palakasin mo ang loob ng 4 na to, mag-survey ka sa Pluto, sa Mars, sa pa bang mga Pluto yan. Puntahan lahat ng planeta, puntahan mo na. Para number 1 itong mga to sa survey mo. Anak ng weteng. Ikaw na kaya mag-survey, Mima Alicia, punta ka ng palengke. I-survey mo nga, ikaw nga mag-survey tulad ng ginagawa ng mga nagso-survey mismo on the spot sa mga kababayan natin. Sir Spencer, shoutout sa'yo. Ayan, ito si DDS Spencer Lacale, pa-support po. Ayan, malupit din yan. Kasama natin bumabanat kay Alicia, comment yan. Banatan mo nga yan, brother si Alicia. May panibago na naman na May panibago na naman na banat. Oo, sinabi tayo mga bobo. Ang requirements daw po ng mga DDS at mga sumusuporta kay Tatang Digong kay Sara Duterte ay yung number 1 pong requirements po ay bobo at tanga. Ano mo nga yan, Sir Spencer? I-vlog mo nga yon para lalong magalit yung mga tao kay Mima Alicia. Requirements daw po para suportahan ng Duterte is maging bobo. Okay na, sapat na daw po yun. Sapat na maging Duterte supporter, dapat mo lang daw po maging tanga. Okay na. Yari ka ngayon kay Sir Spencer. Alright. So tuloy pa din to banatan mo, sir. Kasi madami ang iglesia ni Cristo. Nakita namin, umatras ang yagbols namin. Kasi duwag kami. Puro lang kami salita. Alam nga namang aminin nyo yun. Siyempre sasabihin nila kulang sa oras para to save their face. Maalis sa kahihiyan ang makakapal nilang pagmumuka. Boom. Pero ganyan na yun. Because and I think we're not Sir, parang inaatake na si Abante. Tayo na. Ba't ba gumagano ka na, Sir Abante? Parang magpa-check up ka muna kaya, sir. Baka hindi ka umabot ng eleksyon. Langiya. Baka isa tao. Tatawa siya. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng Sabi sa'yo, ganyan na rin sila lahat Kanya-kanya na silang palusot. issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers, hindi pa rin nakatitiyak kung uusa dito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa. Isa ka pa, buwisit! Dito mo na pag-usapan natin. Kaya, ang plano nila sa 20th Congress, which I don't believe kaya din nila, no? Pero for discussion purposes, pagpalagay natin after the election. Kasi sa tingin ko, after the election, lalakas po ang Duterte. Bakit? Naliwanagan na sila na this administration is budol. Nagising na po. Pansinin nyo, kami po kasi hindi na budol Yeah. Talagang naniwala kami kay Tatay Digong na may adik. So hindi namin sinuportahan yan hindi po kami bumalimbing. Talagang ayaw namin dito sa administrasyon ni Marcos. Ayaw namin kay Marcos. Pero maraming mapapansin nyo ngayon na sa panig natin, kasamahan na natin, galing yan sa budol. Nabudol sila ni Marcos. Ngayon gising na.
I didn't expect that just one coat could make it as glossy as tiles. It forms with just one application. And you can start. Kaya, boboto na yan ng tama. Natuto na yan sa budol, hindi mo na makukuha yan sa salita-salita. Siyempre. I hope marami na talagang natuto. Sa Marami. mga nanonood sa akin, karamihan dyan, Yeah. nabudol. Diba? Accepted natin sila. Kaya nga, feeling ko, in my opinion, I really believe, lalakas po ang Duterte. But anyway, hindi talaga matutuloy yan. But just in case matuloy nga sa 20th Congress or after the election, it's very important na ibobotin ay yung mga nasa panig ng Duterte. Kasi kahit anong mangyari sa 20th Congress at pumasok ang impeachment at napirmahan ng 103 para pagpasok sa Senate, Yan. hindi makakapasa. Bakit? Boom. Kasi lamang tayo doon. Yeah. Yun ang importante. Naintindihan po natin. So kailangan, halimbawa si Pastor Kibuloy, Yeah. si Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, basta yung Salvador. PDP, Senator Bato, Senator Bongo, yung mga yan, yung mga nasa Duterte side. Na alam natin, hindi iiwanan ng Duterte. Yeah. Marami pa, hindi ko lang maalala lahat at nabanggit lahat, pero marami pa yan. No? Importante si Pastor Kibuloy. Yan ay talagang sanggang dikit ni PRRD. Yan si Bato at Bongo, yung mga yan. Kung sakaling makalusot. Pero, I hope, kayong mga nasa local na boboto sa election, tingnan nyo rin yung mga iboboto nyo na hindi walang inatupag kung hindi siraan ng mga Duterte. Yun. Para nang sa ganoon, sa Congress pa lang, hindi na umabot sa Senate. Diba? So, hopefully, nagising na ang taong bayan. Kayo ba? Tanungin ko lang, kayong mga nabudol, nagising na ba kayo sa kalokohan Oy, may nagising ng na administrasyong ito? Walang nanalo. Mayado sa posisyon ni Congressman Abante. Wala nang Hindi mananalo. naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Kapal ng mukha nito. Tumatakbo pa tong senador. Ay, nako. Tumatakbo pala yan. O, sige, Isipin mo nga ito, paalala convicted natin. child abuser. Si ano pala to eh? Tumatakbo pang senador. Si Castro. Alam nyo na siguro ang gagawin nyo dito kay Castro. Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Yan sila, Raul Manuel, yung Makabayan Black na yan. Huwag nyo nang iboboto yan. Yes. Kampo ng mga ano yan. Ay, hirap. Laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No? Siguro sa timing lang at go signal. Okay. Karamihan daw na nakausap niya sa majority, go pa rin sila. Asan na nga? Asan? Ninoloko ka ng mga kasamahan mo, iniiwan ka sa ere. Ang tagal nilang binild up yung paninira kay BP Sara, may pa pagdinig-dinig pa sila kay PRRD, may pagdinig-dinig pa sila kay BP Sara. Wala din naman. Pagdating sa impeachment, iniiwan ka sa ere, nga. Ginawa kang tanga ng mga kasamahan mo. O ngayon, sinasabihan ka pala, ginagawa ka pala lalong tanga. Ano sinasabi ng mga kasamahan mo dyan sa majority daw? Go pa rin sila. Madaling magsalita, oo, go ako. Ang tanong, committed ba sa'yo sila? Hindi kung committed. Sir, Ito, si Castro, mga kababayan, wag na wag ho kayo magbabago. Basta straight lang tayong PDP laban para maikulong itong si Franz Castro. Okay? Ngayon, mga kababayan, pag mas marami po tayo na makapasok dyan sa Congress ng PDP laban, no? At sana kung may makalusot pa rin na mga iba, konti lang para panalo na po tayo. Wala na pong mangyayari na impeachment. Ito kasing ginagawa nitong mga eray, hindi mo nila i-impeachment kasi maraming magagalit sa kanila. Ngayon, pagkatakbo itong eleksyon, siyempre, alam nila baka mananalo sila. Nako, mga sir, gising na po ang taong bayan. Itong mga ginagawa namin ng mga DDS, kahit paano, mga ilan-ilan, mga 1,000, 2,000, kumakalat sa mga kumare nila, mga kumpare nila, dumadami yan. Okay, parang asukal yan na pag naamoy ng mga langgam, dumadami. Ganun po yun. No, gising na po ang taong bayan, hindi po kayo iboboto. Para maikulong po itong si Franz Castro, mga kababayan, isolid po tayo na PDP laban. At sasabihin ko kay Tatang Digong, unahin mo nga yung ibalik mo na yan sa kulungan, si Franz Castro. Oh, guilty na yan, bakit nasa labas pa rin?
ginagasusan pa rin ng taong bayan, pinapasweldo pa rin. Bakit nasa labas? Nakakapagsalita pa rin. Dito sa, ano, yan o, nagsasalita pa rin, tatangdigong o. Guilty na ho yan. Pakulong mo na yan. Tapos si Dilima, ano ba gagawin natin dyan? Ibalik ulit, balik. Taragis ka. Oh, yari ka ngayon, mga kababayan. Nako, kahit sa totoo lang, no, mas marami po tayong mga Duterte. Sila, malalaman natin bukas kung gaano sila karaming sinasabi ng mga pare na ang mga iglesia ay kariting lang. Okay? Kahit saan daw ang gulo mas marami daw sila. Kaya pag sila ang nagrally, punong-puno po ang EDSA. At ang sinasabi ko, pupunuin nyo lang EDSA, mga sir pare. Paano naman yung ginawa ng mga kapatid sa Ilocos, Batangas, Bicol, Buanga, Cebu, Davao, ganun po ang gagawin nyo ha. Kasi po, dapat meron kayo isang salita. Sabi nyo po kasi mas marami ho kayo. Ibig sabihin ng mas marami kayo, hihigitan nyo po ang ginawa namin doon sa Rallying Peace Rally. Okay, hindi lang kayo sa may extra shrine. Ha? Sa extra shrine ha? Dapat katulad nyo kayo kasi kami nung nagrally po kami sa Peace Rally. Ngayon palang araw na to, andun na kami. Nagre-ready na kami doon. Nagbabanding, naghihiga-higa na kami doon. Kasi sobrang dadagsain po talaga ng 1:00 hanggang 2:00, 3:00. Halos mapuno na po yung Quirino. Ganun po dapat ang gawin nyo. Parang wala pa po ako nakita nagbablog. Dapat papuntahin nyo na po sila, Chris Ulo, doon sa site nyo. Parang binago nyo naman yata yung peche. Huwag nyo babago-bago. Dapat kung ano sinabi nyo January 18. Mga sir pare, makakantsawan namin kayo dyan. Minamalit nyo yung mga iglesia ni Cristo. Bakit minamaliit? Bakit si Dilima, ba't hindi po nagpunta sa inyo mga pare, mga sir pare? Bakit pinipilit niya pa rin yung bilbiling dun sa sa iglesia? Andyan na nga kayo, magkakasama na nga kayo mga pare mga preach o mga pare ng Katoliko. Wala ko sinasabing masama, baka may mga Katoliko diyan, baka magalit kayo sa akin ha. Bakit nga ho pupunta pa si Dilima sa iglesia ni Cristo? Napakarami nyo na hong Katoliko. Magkaisa na ho kayo para manalo po si Dilima. Isama nyo na po si Frank Castro para po hindi po yan makulong. Kaso, mas marami po mga Katoliko yata ang nagising na rin at hindi na ho nagpapaloko pang muli at ay marami ho nagsasabi rito na PDP laban daw sila kahit hindi po sila iglesia ni Cristo. Alright. Kaya yari ka na ngayon, Frank Castro. Wala na kami magagawa dyan. Maghihimas ka talaga ng rehas. At naku, napakahirap sa kulungan. Napakahirap dyan mga kababayan. Kahit siya kalumingon. Maraming mga supporter talaga ang Duterte. Kaya nga, takot na takot sila eh. Kita nyo, yung 4 to ay pumirma. Ay, nako. Tuloy na ito, malapit na ito. Yan nakapirma yan. Di ba? Niloloko kanya lantaran. Ikaw naman, nagtatanga-tanga, nagpapaloko. Yes. Huwag ka maniniwala, mga politiko yan. Para ka namang hindi politiko, napakagalibol mo. Sabi, go sila. Ay, mga Katoliko po rito ha. Yung kanilang majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigap siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment. Yan yung sinasabi natin, di ba? Yan ang takot na itong mga ito, kaya minamadali. At sila ang tatamaan. Yung mga dating tulad ni Dilima na dating nakakulong. At ito may mga kaso. Katulad nitong si Castro. Magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami. Because it will be a different composition. We will have different chairman. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, andun nga yung tanong, nakakayanin ba with the... Sa akin, kay kadugtong o kay hindi kadugtong, hindi kayo magtatagumpay. Ito, honest opinion ko. Whether the 19th Congress or the 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay. Alam nyo kung bakit? Una, malinis si BP Sara. Pangalawa, madumi yung mga nagsasampa ng impeachment kay BP. Pangatlo, ang lakas ng supporters ng mga Duterte. So again, whether 19th or 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay. Whether karugtong or hindi kadugtong. Kaya nga gusto ko isampan nyo ng impeachment eh. Gusto ko Imahan nyo na kasi mga sir.
time constraint. Gagawa naman ng mga pagkilo sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment Nako, kukumbis, gagawa daw sila. Sa tingin mo, gagalaw yan sa'yo, Castro? Oo, kakampi mo yan sa hearing. Meron ka ba nito? Ah. Kaya nga, sir. Meron ka niya? Ante Castro, ante. Hindi susunod sa iyo 'yan kasi wala ka namang pera. Yari ka. Kasama mo nga sila diyan sa mga upuan sa mga meeting nyo about pagdali kay Tatang Digong pagbanat. Kaso atay wala ka namang pera yata. Hindi ka nakilala niya. Tama ka, Choli, oh. Ay. Di ba nandun yung sa may sa may Tagig, yung sabi nagpaputok at pinutukan daw sila. Kita mo naman ito ba iboboto nyo si Franz Castro pagdating ng araw ng eleksyon? Biruin mo, nasa Tagig siya. Okay. May pumutok, pinutukan daw sila. Na-vlog ko yan, pinutukan dun sa may BGC. Ngayon, hindi siya nagreklamo sa mga pulis. Andun naman yung detachment ng mga pulis. Alam mo kung saan nagsumbong? Sa Quadcom. Ngayon, sabi ng mga pulis doon na may na-video yon, wala ho daw nagawa ng nangyari ng road range or nagpaputok ng barel sa Tagig. So, gawa-gawa niya lang. So, si Ante Castro, mahilig po sa paputok. Or matagal na pong hindi naputukan. Talagis ka. Ala ko. Nala. So, Ante Castro, wala. Hindi papanig sa'yo yan. Wala ka mang pera eh. Oo. Hindi ka magaling. Gagalaw yan in favor. Hello. Hello. Good luck. Kung gagawa ka na hakbang para kausapin sila at pirmahan, ay sige, good luck. Good luck sa'yo. Tingnan nyo, hanggang ngayon walang pumipirma. plates. Ikaw Sa naman June kaya, Ante. 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosa Licuz, Ito po, pag-usapan natin, awayang Zandro at Martin. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico. Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Amy yan eh. Kunwari ganito, kunwari maka Duterte sila, pero magkakasabwat sila nasa posisyon. It's another acting. Pero kanina po may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Zaldico. Lihiti mo, hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi, ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan. Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos, at may nagsasabi na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga isang taon, kalahating nakaraan pa. Anong sabi ko? And it will be my stand until now. Yung mga ganyan, naabot ko na nangyari na yan. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Yan! Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos. Para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM, kaya lang man nakaupo ito si Martin. Huwag na tayo maglokohan, yan ang totoo. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, ba't hindi tanggalin? Yan ang sinasabi ko, ba't hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Drama. Bakit? Until now nakaupo. Ininsis pa rin ako kausap. Hindi, coach. Tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na tuwing away nila kung matatanggal si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng salot na nadulot ni Martin dito sa ating bansa. Saan na na-focus ang ating Congress? Etong 19th Congress, saan na na-focus? Hindi na sa trabaho eh.
sa pangira na sa Duterte, pag-iimbestiga ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Hindi aangat ang Pilipinas sa ganyang gawain. That is not a trait of a leader. That is a trait of a politician. Ang pangit po. Hindi ko sinasabing pabor ako kay Sandro. Ang pinupunto ko lang ngayon, until makita ko na tinanggal nga si Martin, that is all drama, magkakasabwat sila, galawang sindikato po yan. Yun. Yun lang ang punto dyan. Kasi parang pinapahagat tayo eh. O ano sinasabi ni Amy? Siya ay makasara, siya ay nasa panig ng Duterte. Kung ikaw ay talagang nasa panig ng Duterte, ang tagal kino-call out ni PRRD na yung kapatid mo ay bangag, bakit hindi mo i-call out? Magpa-drug test. Ganyan ang ginagawa ni Amy. It's all drama. Bad cop, good cop lang sila. I'm not in favor of Amy. Ayoko nga dumikit yan eh. Hindi ako kasama doon sa nagkukunwaring maka-PRRD pero maka-Amy Marcos. May mga trolls po yan, mga supporters si Amy. May mga supporters yan. Maka-PRRD, maka-Duterte do, and yet maka-Amy. Diba? Ano nangyari? Sino bang pumilit kay BP Sara? Sila Amy. Sino bang naging daan para sa magbudol? Eh di ba si Amy? Bakit ngayon wala siya magawa sa kapatid niya? Ang sasabihin lang niya, dikit siya ng dikit kay Sara. Anong tawag ko ron? Drama. Drama. Best And I will in still acting. stand doon sa sinabi ko that yung Best awayan nitong actor. dalawa, yung pagkakatanggal ni Zaldico ay drama. Yun, kinikwento ko lang yung sinabi sa akin Oo nung nga. kausap ko. Hindi. Nagulat daw. Nagulat daw talaga si at nagalit si Martin kay Sandro. Well, abangan na lang natin. Kung totoo nga. Totoong nagulat siya. Kasi gasino ba naman tanggalin ito ni BBM eh. Pero hanggang nakaupo ito, lahat ng ginagawa nyo. At yun na nga mga kababayan, Alright. ano na ang masasabi mo? Ayan. So ngayon, ano pong masasabi niyo mga kababayan sa napanood natin ere? Oh, don't forget to subscribe Coach Oli. Ayan, at diyan po tayo kumuha ng balita. So nagbigay tayo ng komento sa kanyang mga sinabi at syempre dito tayo sa channel ni Boy. Sabi nga niya, dapat solid tayo. Kasi nga pagdating ng eleksyon, dapat mas marami ho tayong makakapasok na mananalo. At alam ko naman, ramdam natin dahil dito, daming Katoliko dito, mga Sir Father, na hindi sasama sa inyong rally. Pero ang Katoliko sila. Pero ang iboboto po nila, PDP laban, Team Duterte. Paano po yan? Kidlat TV fake news na naman, wala daw gustong pumirma. Hindi, ito pala si Kidlat, wala. Dito pala to. Trolls ka pala? O Kidlat? Eh di kung sana kung pumirma to, brother, di sana naisampan na yung impeachment. Ba't hanggang ngayon? Malapit na eleksyon, sabi pumunta ka na kaya doon. Okay, Coach Oli, sinasabihan ko fake news. Ano bang alam mo? Ikaw, Kidlat TV, mag-comment ka nga yan, ano nagawa ni BBM. Bilis. Sige na, Kidlat TV, comment ka dyan, ano ba ang nagawa na ni BBM magmula nung umupo siya? Ano nagawa niya? Dali. Jong Laurante, Parikoy, shoutout sa'yo, Parikoy ha. Parikoy. Idol boy, saglit lang, panoorin mo muna yung vlog mo na pinutol yung meron akong vlog dyan pinutol niya yung katutubo. Katutubo ho, pinutol niya yung sarili niyang paa. Kasi ang sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, mapakarami ko pang video na hindi pa naka-play ng charity. Kanina po ayoko sana mag-vlog, kaya inano ko yun, pinilay ko para meron akong upload na yung alas 3. Bigla po akong sinipag, kaya nag-vlog na ako. Okay? Kasi po wala naman pong manonood dun sa charity kasi nga politics ako. Pero kahit wala manonood, para meron akong upload. Pero ito, pinopromote ko na yon. Yung vlog ko, naka-live ako ngayon, upload po yon. Katutubo po, pinutol po yung sarili niyang paa. Panoorin niyo po mula una hanggang sa huli kung bakit niya po yung pinutol. Trending po yan sa aking page. Umabot yata ng 4 million views yan. Katutubo na pinuntahan namin ng mga team taghirap natin, mga sponsors ko. Nagpakain kami doon. Nagpa-feeding, nagbigay ng mga damit, regalo, something like that. So marami pa akong mga video dito ng mga charity. Kaso walang nanonood ng charity. Dito muna tayo. Support muna tayo kay Tatang Digong.
Pero kung gusto nyo panoorin, baka bibilib kayo dyan. Ka-upload na ngayong alas 3. Kanina, yung tanda, nakatutubo, pinutol niya po ang sarili niyang paa. At ang tanong kung bakit, siyempre panoorin niyo po yung video kung bakit niya pinutol ang kanyang paa. Okay? Kung bakit niya pinutol ang paa niya, doon niyo po maano yun. Yung mga nag-like ay 617 pa lang nag-like naman. Ay, grabe naman sila. Hindi kumita lang pala ako ng 617 pesos lang kinita ko. Piso isang like eh. Mag-like naman kayo. Piso lang isang like. Di magkano lang kinita ko sa kakasalita ko ng isang oras. 617 lang yung kinita ni Boy Sardinas. Panggasolina ko 70. Pambili kong sardinas 28. Pambili ng bigas 20 pesos. Hindi pala 20 pesos. Hindi naman pala totoo yun no? Hindi pala 20. 60. Ayoko ng 50 pesos eh. Siyempre sardinas na lang yung ulam ko. Tig 60 pesos yung kilo ng bigas. Di magkano na natira? 617 likes, di 617 pesos lang to. Magkano bigas? 660. Sardinas, 30. Bibili pa akong toyo, mantika, sibuyas, luya, bawang. Naku po, wala na. Paano? Tapos may anak pa ako, 4. 600 lang kinita. Woo! Anak ng weteng. So, ito mga kababayan. Ito. Ayan panoorin nyo to sa 1,300 bago kayo umalis. Ayan naka-upload na. Kasi hindi ibibigay sa inyo na YouTube to. Ayan punta kayo dyan sa video. Ayan, makikita nyo yon yung katutubo, pinutol yung paa. Ayan, pinutin nyo lang. At bibilib ho kayo. Totoo po yan, legit po yan. Hindi po yung fake news yan Talagang pinutol niya po yung paa niya dyan. At ikukwento niya po dyan kung bakit niya pinutol yung kanyang paa. Okay, marami po akong video niyan. Nandito sa baba. Kung gusto niyo makikita yung mga video ko ng mga charity, mga babayan, ganun niyo lang pinutin mo yung video, tapos ganun mo lang, puntahan mo ng malayong-malayo. Ayan puntahan mo ng malayong-malayo kung saan mo makikita yung mga malayong mga video at makikita mo yung mga iba-ibang mga pamilya, mga natulungan hanggang sa Mindanao na yan, hanggang kung saan. Yan, maraming tayong natulungan. Tapos may ampon tayo dyan na 5 na 5 pamilya yata, nabigyan dyan ng bahay. Alright. Ganun lang. So, sakit na ng bunganga ko. Ma'am Jennifer's Vlog, shoutout sa'yo. Ayan, pa-support po, Jennifer's Vlog. Ayan, vlogger po din siya. Ayan, ating mami sa Mindanao. Ayan, tinamaan ako ng satellite. Nagsimula na yung yung tag dito. Nagsimula na yung camera, shooting. Patapos na rin tayo mga babayan. Tinatamaan na ako ng dito ng sikat ng ng camera. Meron pa kaming shooting. Tingnan nyo, walang si Kidlat. Nasaan ba si Kidlat? Babasahin mo na kita, Kidlat. Ay, Mami Liti siya Dukilaw. Shoutout po. At hindi ko makita masyado kasi tumama ng satellite dito. Asan na ba si si Kidlat? Di ba? Anong ginawa ni Ano na nagawa ni ni BBM? Ang tanong ko sa iyo. Hindi ka nga makapag-comment din ginagaya ko lang yung Banateros, men. Ginagaya ko lang si Boss Dada. Pag may pumupunta rito sa kanya ng mga trolls. Okay, mumurahin yan. Kinakain ko ang mga trolls dito. Sige, maglagay kayo, mag-comment kayo anong nagawa ni BBM. Nawawala yung trolls Hindi nakasama sa script. Wala kasing script dapat may script po kayo. Pag tanong kayo ni Boss Dada, anong nagawa ni Marcos dito sa sa Pilipinas? Nawawala. Hindi pala hindi na yung script, hindi nasabi hindi nasabi. Mag-party. Oy, mamaya panoorin nyo kay Maring Maharlika mamayang gabi daw. Mapakalaking pasabog na naman mga babayan. Nakakuha na naman siya sa puting ahas niya mga babayan, Si BBM at si misis niya si Lisa, papunta na naman ng ibang bansa. Hindi ko nasabihin sa inyo kung anong bansa yun kasi panoodin nyo mamaya. Kagaling nun. Sir Ray, shoutout sa'yo. Mag-singhot. Alright, Eileen Ramedo, shoutout po. So, Sir Benjamin Aisaw, isa din pala sa makakasuhan. Sino makakasuhan? So, hanggang dito na lang ito mga kababayan, itong ating live. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Kayo na mag-husga dyan kung ito po ay fake at hindi. Ako po ay nagre-reaction lamang.
At syempre, ramdam nyo naman kung totoo yan o hindi. Syempre, mga solid natin dyan, totoo yan. Pero sa mga trolls, fake yan. Kahit ano pang sabihin mo, paliwanag sa kanila yan, is fake. Basta ang sabi ko po sa dito, PDB laban, lagi kong sisigaw, malapit na eleksyon, alam nyo na. Alright, bukas, baba na tayo. Sa mga katulog dyan ha, huwag kayong magagalit ha. Inaano ko lang, binablog ko lang kasi kinantsawan ng Iglesia ni Cristo na nakukuunti lang daw kami at sila ang sobrang dami kaya pupunuin nila ang EDSA. Woo! O yan, Mami Leticia, pupunuin daw ang EDSA ha. Hanggang dapat doon, pati iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, meron din dapat. Kasi ang sabi niya, hihigitan. Ibig sabihin ng hihigitan ay kailangan lahat ng mga parte ng Pilipinas, meron din ho mga peace rally. Parang hindi ho peace rally yun, mga sir na pare, kasi for impeachment pa rin po yung sinusulong nyo. Yun lang. Kaso po maraming Katoliko dito na mga Duterte, pasensya na po kayo. Saka mga sir father, no? Bakit daw pumupunta pa si Dilima dun sa Iglesia ni Cristo? Sobrang dami nyo na nga po, sabi nyo. Ba't sumisiksik pa rin po yung bilbil ni Dilima dun sa iglesia para doon iboto siya? Kaso puno na po yung islat, hindi na po napili si Dilima. Woohoo! Alright, Ma'am Marlene, shoutout po ha. Sir Calmado, thank you. Sir Spencer, thank you sa mga pagdalo dito sa ating Quadcom hearing. Wala tayong na contempt ngayon kasi naka-focus tayo dito kasi sa vlog at napakalakas ng spotlight, hindi ko na kayo makita. So kung hindi ka pa nakalike sa ating video, palike naman po. Sana mapanood niyo yung upload ko ha, kasi hindi man ibabato na YouTube sa inyo kasi charity yon. Yung katutubo, pinutol niya yung sarili niyang paa. Panoorin niyo kung bakit niya pinutol yon. Yan ang support ng aming mga vlog sa pagcha-charity. Thank you! Mami Anyong, thank you. Si Yana Sampay, Mami Leticia, pa-jacket, Loka, bola. Sino ba jajakitan? Si Mami Leticia. Meron ka na bang jacket, Mami Leticia yata? Dapat So, na-extend pa tayo. Wait lang. Sino bang hindi pa na-jacketan? Ito si Paring Kalmado. Lagi na to Meron na tong jacket Sino ba sabi mong jajakitan, Mami? Yung lagi kong nakikita rito. Jajakitan ko nga. Sino? Siya. Okay. O yan, Ma'am Sia, sabi request ni Mami Leticia, bigyan daw kita ng jacket. Ayan sila, Sir Calmado, lagi yan, nadjajakitan na natin. So okay, hanggang dito na lang ito mga babayan, kasi baka magurgur pa yung aking signal, tulad kanina nagurgur. So i-upload ko naman din to bukas sa upload. So ikakat ko tong video na to para may pang-upload ako bukas. Kasi pagka live ko, ikakatin, tapos ililipat ko ulit sa upload. So thank you very much po and God bless every day. Woo! Bye-bye. Don't forget to like ha. At maraming salamat po sa mga new subscribers. Bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.